Sa pagpapatuloy ng chapter, gulat na gulat si Jinho dahil napakadali nga lang tinatalo ng mga shadow armies ni Jinwoo ang mga halimaw sa dungeon. Kaya naman tinanong niya si Jinwoo kung sino nga daw itong mga shadows na bigla na lang lumabas. Naisip naman ni Jinwoo na first time palang makita ni Jinho ang kanyang mga shadows, kaya sinabi niya na isa ito sa kanyang skills. Nagulat si Jinho, kaya mo palang mag-summon ng malalakas na army gamit lang ang skills. Sinabi ni Jinwoo na mahirap ipaliwanag, pero ang mga shadow niya na ang naghahunt para sa kanya at sila na rin ang nangongolekta ng mga chores o mga magic stones. Naisip naman ni Jinho, pwede ba akong mangolekta ng magic crystal? Kasi pakiramdam ko wala na akong kwenta. Natawa na lang si Jinwoo at sinabi na kaya nga daw nila matapos ang raid hanggang bukas. Ipinakita si Jinho na naiiyak dahil natatakot siya, pero tinutulungan siya ng mga shadows na mangolekta ng magic crystal, kaya nagpapasalamat din siya. Sa sumunod na araw, nagawang matapos nila Jinwoo ang 19 raids. Sa kabilang banda naman, sa Eastern United States, sa loob ng isang A-rank dungeon, takot na takot ang isang A-rank hunter na nagngangalang James. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala dahil naubos ang kanyang mga kasamang malalakas. Ipinakita ang isang tao at sinabi ni James, isa ba itong human monster? Noong pagpasok pa lang nila sa dungeon, wala silang nakitang mga halimaw at akala niya ay may kakaibang nangyayari. Pero may sumulpot na isang taong halimaw sa silid ng monster boss. Napaka-imposible ng ganitong klaseng bagay. Paano ang isang tao ay may katumbas na aura ng isang buong A-rank dungeon? Sino ito? At bakit sobrang lakas ng taong nasa harap niya? Lumapit ang misteryosong lalaki sa kanya at napasigaw si James, "Huwag kang lumapit sa akin." Sumagot naman ang misteryosong lalaki at sinabing, "Sumasakit ang tenga ko dahil sa sigaw mo, pero huwag kang mag-alala. Hindi naman patay ang mga kasama mo. Ang dahilan ko lang kung bakit ko sila pinatulog ay dahil bigla nila akong inatake nang wala akong ginagawa. Hindi ako halimaw, tao ako." Ipinakita si James na takot pa rin. Sinabi ng misteryosong lalaki na hindi siya naiintindihan nito marahil dahil isa itong foreigner. Kaya naman sinabi niya, "Isa akong Korean at gusto ko lang makauwi." Nalipat naman ang panel kina Jinwoo na kung saan kumakain sila ng samgyupsal. Humingi ng sorry si Jinho at sinabing, "Sa susunod, dadalhin na kita sa isang restaurant na yayamanin." Sumagot si Jinwoo na mas nag-alala. Nga daw siya na baka hindi sanay si Jinho sa ganitong klaseng restaurant. Dito nagtanong si Jinwoo kay Jinho kung ano na ang plano nito since natapos na ang raid nila. Ipinakita na hindi tinatablan ng alak si Jinwoo dahil kinakancel ng system ang detox para hindi siya malasing. Ang galing. Mga kaibigan, di ba? Sana may ganyan din tayong skills para hindi tayo nalalasing pag mag-iinuman. Sumagot naman si Jinho na makukuha niya ang kanyang Guildmaster license kapag natapos niya ang paper exam sa association. Pagkatapos daw nito, kakausapin na niya ang kanyang tatay patungkol sa kanyang lisensya at pagkatapos ay tutuparin ang pangako niya kay Jinwoo tungkol sa magiging guild nila. Mula doon, nagkampay na silang dalawa. Napaisip naman si Jinwoo na maganda nga na makatanggap siya ng 30 billion na building, pero para sa kanya ay isa lang itong bonus. Dahil ang pinaka-objective niya ay ang pag-level up. Dagdag pa niya na na-meet na niya ang kanyang goal, kaya hindi na niya kailangan pang maghintay. Ipinakita rin ang stats ni Jinwoo sa system kung saan level 61 na siya at ang kanyang trabaho ay isa ng Shadow Monarch. Tinanong siya ni Jinho kung ano na ang gagawin niya. Napaisip si Jinwoo at tiningnan niya ang hawak niyang castle door key na magbubukas sa kastilyo ng mga demonyo. Sinabi niya kay Jinho na hindi muna siya makokontak dahil may pupuntahan siyang mahalaga. Sinabi naman ni Jinho na kung nakakaabala na siya kay Jinwoo, sabihin lang ito sa kanya para hindi na siya istorbohin o kulitin kahit kailan. Napaisip si Jinwoo na na-misunderstand siya ni Jinho, kaya tinanong niya ito kung ano nga ba ang turing ni Jinho sa kanya. Nagsalita si Jinho na meron siyang kapatid na 10 taon ang tanda sa kanya pero hindi siya nito gusto, kaya hindi sila nag-uusap o nagkakasama. Para sa kanya, mas maituturing pa nga niyang tunay na kuya o kapatid si Jinwoo dahil bukod sa tinutulungan siya nito sa kanyang mga problema, niligtas pa nito ang kanyang buhay. Natulala si Jinwoo sa kanyang sinabi at sumagot siya na kung iyon ang turing ni Jinho sa kanya, ituturing niya rin itong kapatid. Mula doon, napiyak si Jinho at tinanong kung pwede ba niyang yakapin si Jinwoo. Nataranta naman si Jinwoo at sinabi na lasing na nga daw si Jinho. Habang umiiyak si Jinho dahil sa kalasingan, biglang nabaling ang atensyon ni Jinwoo sa balita kung saan ini-interview ng media si Yunho, ang leader ng White Tiger Guild. Tinatanong ng mga media kung totoo ba ang sabi-sabi na nagkaroon ng major incident sa White Tiger Guild habang nagsasanay ang mga bagong recruits na hunters. At totoo rin daw ba na namatay ang mga high-rank hunters at ang mga mababang rango ng hunters.
lang ang nakaligtas. Dagdag pa ng mga ito, may rumor daw na galing sa pahayag ng survivor na may tumulong sa kanila kaya sila nakalabas ng buhay sa dungeon. Ano nga ba daw ang masasabi ni Yunho patungkol sa mga isyong ito? Sumagot naman si Yunho na natapos na ang investigasyon kasama ang association. Dagdag pa niya, totoo nga na nagkaroon ng incident pero hindi totoo na may involved na ibang tao o tagalabas ng White Tiger Guild. Nag-follow up ng tanong ang mga reporters kung bakit daw hinarangan ni Yunho na makapanayam nila ang mga survivors. Dito ay pinutol na ni Yunho ang interview. Pagkapasok ni Yunho sa kanyang opisina, napamura na lang siya. Sinabi niya na buwisit daw ang mga reporters dahil magagaling mag-usisa ng mga bagay-bagay. Mula doon, nakatanggap siya ng voice call sa telepono. Sinabi sa kanya na si Byung-gu ang nag-request ng tawag. Sumagot naman si Yunho na connected siya dito. Dito, tinanong siya ni Byung-gu kung bakit nakapatay ang cellphone nito. Sumagot si Yunho na balak niyang magtago sa pangungulit ng mga reporters. Sinabi naman ng kanyang kaibigan kung tungkol ba ito sa Red Gate dahil nabalitaan din niya ito sa Japan News. Tinanong naman ni Yunho kung nasa Japan daw pala ito ngayon. Sumagot ang kaibigan niya na pogi daw pala si Yunho sa TV. Sinabi naman ni Yunho na huwag siyang magbiro dahil wala siya sa mood makipagbiruan. Sumagot naman ang kaibigan niya na huwag na itong madepress dahil huhu pa rin ang issue patungkol sa Red Gate at magkakaroon daw ng malaking balita. Sumagot naman si Yunho, malaking balita? Akala ko ba nasa Japan ka? Dito nagsalita si Byung-gu na ang bansang Japan ay sekretong tumawag sa Korea 1 linggo na ang nakalipas. Nang tiningnan niya ito, seryoso nga daw ang sitwasyon at sigurado siyang kakalat ang balita sa buong Korea. Sumagot naman si Yunho, ano ang sadya ng Japan sa Hunter Association at bakit sila tumawag? Sinabi naman ni Byung-gu na nag-request daw ang Japan ng consultation tungkol sa experience ng mga hunters sa nangyaring raid sa Jeju Island. Mula doon, biglang kinabahan si Yunho at sinabi niya kay Byung-gu na sabihin sa kanya ang mga detalye. Kaya naman, nagsimulang magkwento si Byung-gu na 4 na taon na nga daw ang nakakalipas mula nang magkaroon ng S-rank gate sa Jeju Island. Pagkatapos daw mabigo ng 3 beses sa pag-raid ng S-rank gate, dito na sumuko ang government. Kaya naman sa 4 na taon na nakalipas, punong-puno pa rin ng malalaki at delikadong mga langgam ang Jeju Island. Dahil din daw doon, nagkaroon sila ng near-death experience. Sumagot naman si Yunho na tama nga daw itong si Byung-gu. Isa nga daw iyong bangungot na ayaw na niyang maalala pa. Sinabi pa ni Byung-gu na nagkakaroon na nga daw ng mutation ang mga langgam na labis namang nagpaalala kay Yunho. Pero sinabi nito na kahit magkaroon ng mutation, wala rin daw itong silbi dahil mas stuck lang daw ang mga ito sa isla. Kaya okay lang daw na pabayaan na lang nila ito. Pero sumagot naman si Byung-gu na hindi daw dahil nakakalipad na nga daw ang mga langgam. Kung saan sinabi ng Japan na may na-discover daw silang patay na langgam na may pakpak. Kaya naman dahil dito, malaki ang pag-aalala ni Yunho. Malalakas na nga daw ang mga langgam na nakalaban nila 4 na taon na ang nakalipas. At nagawa pa daw nitong mag-evolve. At dyan na muna natin tatapusin ang Chapter 56. See you to the next video.